So, what is up mga boss? May ginagawa naman tayo ngayon na PCX. So, welcome back sa ating channel mga boss. So, stay tuned lang. Troubleshoot tayo na PCX 160. So, bagong-bago pa lang ito mga boss. Bali, panoodin nyo lang yung ating video para kung sakali meron na kayong idea kung paano gagawin pag hindi umaandar ang motor mga boss. Bali, tinulak nga pala ito ng customer papunta sa ating branch. So, step by step hanapin natin kung anong problema ng motor. So, ganito lang yung ginawa ko mga boss. So, bali, check natin yung connection ng battery mga boss. So, testing nyo muna yung connection ng battery. So, yung voltahe ng battery, kailangan nyong i-check. So, ganito ang uunahin nyo kasi bumubukas naman yung panel niya pero yung ilaw ng panel, hindi siya umiilaw ng diretso. So, i-check nyo yung voltage ng battery. So, ito nga pala, ginamit ako siya ng multi-digital tester. So, lobas sa kanya mga boss, 6.4 volts. So, mababa yung voltage ng battery kaya hindi talaga iilaw yung panel niyan. So, pag ganyan 6.4 hindi rin na-under talaga yung motor kasi hindi na rin gagana yung fuel pump niya kung sakali. So, may naharanding mo doon. So, i-charge na lang muna natin yung bagong battery niya mga boss. So, gamit muna tayo ng extra battery para ma-check lang muna natin yung motor. So, gumamit nga pala ako rito ng SY Power lang na pang-testing natin na 5L na lumang battery. So, check natin kung buo yung connection ng yung battery natin na pang-testing kung buo. Kasi dapat ang voltage ng battery 12.7 pataas. So, mapapa-under niya pa yung motor tapos yung 12.7 pababa, hindi na talaga under yung motor. So, ganun lang naman mga boss. So, lagay ko na yung battery ko. So, okay naman yung battery natin ng pag-testing. So, umilaw na yung panel niya. So, check na lang natin kung under to mga boss. So, ito nga pala mga boss, may lubos sa check-in din sa kanya pero goods na yung panel niya. So, kailangan natin mag-check ng sa fuse box kasi possible may nag-loose dito sa ilalim. Kasi pag ganyan kasi may check-in din, ibig sabihin may problema yung motor, hindi talaga siya aandar. So, automatic naman yung check-in din na yan. Pag umandar niya, mawawala yan. Di katulad ng Yamaha, talaga pag may check engine, yung ibang unit, pag check-in siya, yung panel niya kailangan talaga may diagnostic tool ka. Pero ito kahit pag umanda naman to, hindi naman siya pag umanda naman mawawala naman yung check engine. So gumamit nga pala ako ngayon ng test light. So i-check natin yung connection ng fuse box. So sa part ng fuse box, dito sa part ng kaliwa, dito yung positive to, manggagaling positive. So yung sa kaliwa naman, yun naman yung pag-on ng susian, saka lang lalabas yung supply. So dito nga pala mga boss sa may sa pag-check ko rito sa may fuse na to, so ayaw na umilaw. Tapos dito naman sa taas, umilaw naman. So possible mayroong isang piece dito na na sira. So ito-double check na lang natin kung anong piece yun mga boss. So pag-check ko nga pala dito sa may cover ng fuse. So, dito niya makikita yung guidelines nyo kung saan nakatapat yung mga fuse kung saan nakalagay. So, andyan na lahat yung main, yung sa may headlight, sa may FI. So, nakita ko rito na nagkapalit yung 7.5. Bale, din sa may X. Bale, yung 7.5 nakalagay din sa may X, wala namang connection yun. Tapos yung may connection na FI. So, doon naman nakalagay yung So, wala namang laman yung FI. So, kaya nag-check-in din yung motor. So, ibabalik lang natin kung saan nakalagay yung fuse nito mga boss. Tapos, i-double check na lang natin yung kung iilaw na to. Bali, yung sa may kanan nga pala nito mga boss, yung connection nito pag on ang susi. So, yung test light nyo, pag chine-check nyo tong sa may kanan. So, pag on ang susi ito, So, hindi siya iilaw kapag hindi naka-on yung susi. So, nasa negative connection tayo ng
test light natin. So ganito mga boss, so pag hindi naka-on yung susi, hindi siya iilaw. Tusukin natin yung yung fuse. So ganito yung mangyayari sa kanya mga boss, so ayaw niyang umilaw. So i-on natin yung susi niya. So pag ganito mga boss, iilaw na siya. Yan, balikan na ng connection niya. So ignition, galing siyang ignition pag on ang susi. Tapos din sa may kaliwa naman, nakaabang na naman yan. So nakalagay na yun sa battery. So iilaw talaga siya. So iti-testing na lang natin ito mga boss kung automatic kasi ito kapag alimbawang umanda na siya automatic mo naayos yun, mawawala na yung check engine. Hindi siya maselan, hindi katulad siya ng Yamaha. Kasi yung Yamaha talaga kailangan niya ng diagnostic tool dun para ma-delete nyo. Pero ito kasi sa Honda kapag alimbawang naayos nyo na, automatic mawawala na yung check engine pag naka-under na siya. So napakadaling gawin ni Honda kesa din sa Yamaha. Yun lang ang pagkakaano ko. Yung difference din ng dalawa. So ibabalik na lang natin yung battery nito na yung battery na bago niya. So kailangan ma-full charge lang. Tapos double check pa natin yung dapat natin i-check. Obserbahan na lang natin yung charge nito mga boss. Teach nyo lang. So ibabalik na lang natin yung mga tinanggal natin dito mga boss. So dito nyo pala makikita sa may takip ng fuse box yung mga fuse kung saan nakalagay yung kung saan nakapweste yung mga fuse mga boss. So nandito na lahat. So ipapakita ko sa inyo kung saan nakalagay. Para kung sakali hindi na kayo malito kung saan talaga nyo pwedeng halimbawa natanggal nyo yung fuse. So ito lang yung pupuntahan niya. So ito ipapaliwanag ko sa inyo. Bali ayun mga boss, so may guide naman dyan. So ayan 10 ampere yung injection pump sa may kabila yung FI. So dyan din makikita yung main, yung 30 ampere. So yan lang yung basehan niya kung malimbawang magkakapalit-palit yung yung fuse. So yan lang yung guide nyo. Para kung sakali hindi na kayo malito, kung pinagtanggal niya tapos hindi niya na mabalik. So ayun lang yung guide nyo. Yan lang ang babalikan niya. So ibabalik na lang natin to mga boss. Tapos ito nga palang yung mga goma na to kailangan nyong ibalik to para hindi umalog yung battery. So pag misa kasi pag nakaka-troubleshoot ako ng ganito, so hindi nila nalalagay ito kaya yung connection ng motor nagbiblink yung sa may panel, so kailangan niya ibalik yan. So ibabalik na lang natin yung battery. Nabalik na natin yung ganyan ang pwesto niyan mga boss. So ganyan lang dapat. So balik na rin yung takip niyan para kung sakala hindi makabasukan ng kung ano mang mga gamit dyan. Tapos testing na lang natin yung motor nito mga boss. So automatic naman to pag halimbawa umandar siya. So yun nga, sinabi ko sa inyo pag umandar to automatic mawawala na yung check engine. So nawala na yung check engine niya mga boss. So papanda rin na lang natin yung motor. So ganito na lang bigyan natin mga boss. So nakakuha kayo ng tip at idea sa paggawa ng motor. Maraming salamat mga boss. Ingat. Ride safe.